Teka, parang may narinig akong. Boses ng bata. ABA patay kang bata ka, sabi kayo na nabiye may batang umiyak. Palasatian mo ang bastardo. Tio, Taya. Nakikiusap kami, hayaan mo na ang anak ko mabuhay. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Dahil sa pinanganak mo ng palihim ang despitsadong batang yan, at dahil sinira mo na ang inunan, mabuti pa, ibenta na lang natin kayong lahat. Ano ka na yan? Tumigil diyan, batang walang galang. Hintayin mo kayo. Nene, Sa banal na lugar ka, manahimik, halika rito, magdasal. Hinihiling ko kay Birheng Sendong, iligtas mo ang aming lahi sa pagkaputol. kung ang mga santo't santa ay talagang tumutulong, matagal na tayong nagpa-kindergarten. Tingnan mo, kasalanan mo too. Kung hindi sa pamilya nyo na mahirap magkaanak, hindi sana ako ganito. Hindi mo ibibintang yun sa akin. Problema yan ng jeans. Tingnan mo anak natin, pati isda sa opisina niya, puro lalaki. Kaya ba niyang mag-isa? O edi tara, magdasal tayo sa Diyosa. Sabi nila pinakamakapangyarihan, bigyan lang ng bata. Magdasal, syempre magdasal. Kulang pa yata tong alay, tatawag pa ako ng dagdag. Luharya sa inyo, Buddha, ikaw ay guhan siyang walang silbay. Matagal nang walang anak at matigas ang ulo. Kung maari po sana, hiling ko'y mabiyayaan ang suwail kong anak ng asawa at mga anak. Pakiusap, pakiusap. Ma, ano ba ang ginagawa? Anak, yung nunal sa lig ng batang to ay parang sayo. Talagang may milagro mula kay Buddha. May tagapagmana na ang pamilya ko. Ay, nandiyan ang aking manugang at apo. Nasaan na sila? Tignan mo, paano ko sila pagpapagalitan pag... Nazen SI Tauji, Paano malalaman? Hanapin. sinabi kong bantayan mo siya. Maging mabait ka, baby. Huwag kang maingay. Pag nahuli tayo, patay tayo diyan. Tingnan mo doon. Sige, Hoy, sino ka bien na nambabastos sa akin? ASI boss ko. Kailan pa may nangugulo sa ginagawa ng pamilya ko? Pagkakaintindihan lang ito, lahat ng ito. Hoy, Bosku, Bosku. Talagang puro pagkakaintindi. Bosku, Bosku, bakit hindi mo habilan yang magay na kanina? Ma, huwag sino lang na babae at bata ang i-partner sa akin. birthmark ng bata ay pareho sa iyo. Pakaanak mo yan. Sobra na kayo sa kasasabi. Kung anak mo siya, malalaman natin mamaya. Ha? Ma, kung gusto nyo talaga ng apo, hindi ko naman masyadong papansinin kung gusto nyo magbigay sa akin ng bagong kapatid. Sige. Mag-imbestiga na kayo. May trabaho ako. Kailangan ko ng... Huwag kang umalis. Bago lumabas ang resulta, wala mo nang pupuntahan. Cheng Ming, umuwi ka agad. Ibigay ito kay Opo. Chen. Talungan sana tayo anay Buddha. Lumabas na ang resulta. Ano? Totoo bang anak ko siya? Ano? Totoo bang anak ko siya? Ano? 99.999%. Mahal. Sa wakas, may tagapagmana na ang Katangian ng pamilya natin. Ito ang nag-iisang tagapagmana ng ika-18. pinakahinihintay natin na apong babae. Sa loob ng 100 taon, Siya ang nag-isang prinsesa. Paano ako magkakaroon ng anak na babae? Gabing iyon, ininom kong gamot at nawala na mali. Baka siya iyon. hello, delivery press. Hello. Hindi po ako, yan. Hindi ba gagawa ng lunas? Ay, Cal. Bitawan mo ako, hindi ako, yan. Kahit sino pa siya, sabihin mo sa kanya. Pinakakinainisan ko mga taong niloloko. Umalis ka.
Nagde-deliver lang ka. Nahanap ko Ito ay malakas na aphrodisia. Kapag hindi ginamit sa loob ng kalahating oras, nanganganib ang delivery guy na mamatay mula sa organ failure. Magpapadala ako ng maayos na babae ngayon. Wala ng oras. Mas mahalaga ang pagligtas. nagbebenta. Boss. Baby. Patawaran mo AKO, anak. Sa hindi alam kung sino ang ama, sinilayan ka na wala sa plano. Tayo na lang ang maging nag-isa kapamilya ng isa't isa. Moo. Boss. Hinahanap sa templo, wala makita na babaeng may dalang bata. Haluhugin ang lungsod. Alok ang lahat ng paliparan at istasyon ng tren. Kung hindi makita, wala dapat makalabas ng lungsod. Oo. Mabait na asay yaw-yaw. Kikita si mama ng pera para sa gatas mo. Patuloy na maghanap. Gusto kong makita na maayos siyang ibabalik. Miss, Bakit ang tagal ng delivery mo? Ayoko na ng order na to. hindi. Miss. Tingnan mo, di naman talaga ako ulit. AKO. Sabi Keo. I cancel Keo na tong order. Umiyak ka, nakakainis naman. Nagdi-deliver ka na lang, may kasama ka pang bata, kaya ka natatagalan. Huwag kang umiyak, yaw-yaw, ayos lang iyan. Ang babaeng ito. Ang take-out na ito, hindi ako uminom na alak o lumampas sa oras. Hindi nito natutugunan ang mga kinakailangan sa Paano? pag-order. Sinabi ko na, ayokong kumain ng pagkain inihahatid ng kawawang nagde-deliver ng take-out habang nagpapasuso. Nainis AKO. Ano ang magagawa mo sa akin? Kung tatanungin, kung wala kayong pera, huwag kayong magkaanak. Ang tatay ng anak mo malamang isa lang mang-aagawa sa construction sa dito. Malas ng bata na magkaroon ng mga magulang na katulad niyo. Hindi ko papayagan na ganyan mo pagsalitaan ang anak ko. Kung marunong ka, tawagin mo yung asawa mong manggagawa para ipagtanggol ka. Huwag sabay. Kung hindi, mag-empe ka na at umalis. Baka irreklamo kita. Anong ginagawa niyo? Kuya Honsheng, Jianran, kung gusto mong magmaarte, bumalik ka sa pamilya mo. Ito ay Gu Company. Kuya Honsheng, inisip ko lang din ang reputasyon ng gugro. Sabihin mo, yung food delivery na may kasamang bata, amoy gatas pa, nakakahiya diba? Huwag nang maghanap ng kasambahay. Sabihin mo sa kanya na pumunta sa Gukor bukas para magsimula sa trabaho. Ew. Ano? Pinapapunta mo ako para maging assistant ni Margo? Oo. Hindi pwede. Buwanang sahod na 3,000, agad na trabaho. Wala naman akong problema. Kung hindi makakaapekto sa trabaho, pwedeng dalhin ang bata sa opisina. Ang ibig mong sabihin ay,
Pwede ko namang isama ang anak kong babae sa trabaho. Ang anak na babae ni Jigu ay halos kaedad ng anak mo, kaya may bibilhin ka tungkol sa trabaho mo, binibini, basta't mahusay kang magtrabaho. Hindi ka tratuhin ng pamilya. Huwag kang mag-alala, ituturing ko si Miss na parang sarili kong anak. Huwag mag-alala araw-araw. Kahit wala kang ama, isa ka lang ina, siguradong magsisikap ang nanay mo para masigurong hindi mas malala ang buhay mo kaysa sa buhay na iba. Sanggay ng paleyo. Tama ba? Huwag mong isipin na dahil kinuha ka ni Brother Hansheng sa grupo ni Gu, iba ang trato sa iyo. Kung may hindi tamang pag-isip tungkol sa kanya, Pangulong Gu. Katulong na si Cheng. Kapatid na Hansheng. Hindi kita papakawalan. Taong pina-arrange kahapon, dumating ba ngayon? Zinazabi niyo po ba si Tatsi? Nagsimula na siyang magtrabaho, kasama ang anak na si Yao Yao. Tao Ji. Yao Yao. Maganda ang pangalan, iba. Ang kute ng bata, nakita ko lang siya gusto ko ng magkaanak na babae. Sa tingin ko, mas cute yung magiging anak kong babae. Naku, yung miss wala pa nga. Pero mukhang magiging mapagbigay na ama na si boss. Pakitawagan si Assistant Tao at sabihin sa kanya na maghanda ng mga gamit na kakailanganin ng mga batang babae sa ganito. Magparami ng ilan sa bawat, piliin ang pinakamaganda. Pagtapos ng meeting, Sige po. hayaan siyang pumili at bigyan siya ng set para sa anak niya. Libo-libong iba't ibang brand ng baby strollers at 10 iba't ibang bansang may top-tier na gatas pampababy. Assistant Chang, pati ba mga botelya kailangan talagang maghanda ng libo-libo? Kahit 10 tao iyan, hindi maubos. Lahat ng brand sa market. Nandito na lahat. Sabi ni Guzong, iwanan mong bagay sa mga bagong silang. Mukhang mahal ng Guzong ang anak na babae niya. Ewan ko lang kung may ama si Yao Yao, ganun din kaya ang treto sa kanya? Tao assistant, ang cute ng anak mo, nakakatunaw ng puso. Ang ganda ng batang ito, ang tatay niya sigurado gwapo. Siguro nga. Guwapo, di biya? Ano ba namang magagawa ng pagiging gwapo? Ang dalawang napakababa ng katayuan sa lipunan na magulang, anak nila, mula sa kapanganakan pa lang, ay tiyak na magiging basura ng lipunan. Walang problema, eh. Iyak ng iyak, nakakainis na. Taozi, nagdala ka ng bata dito sa opisina na apektuhan ang trabaho. Jianan, anumang insulto sa akin ay tatanggapin ko. Pero huwag mong malitin kung ano ang kayang gawin na isang ina para sa kanyang anak. Nakakarwa. Walang problema, eh, huwag umiyak. Pwede ko bang kargahin siya? Pasensya na. Kung may amoy ka ng pabango, baka hindi pwede. Si Yao Yao congenital na sakit kapag naamoy niya ang usok at pabango, madali siyang atakihin. Walang problema, walang problema. Kawawa naman si baby. Bukas, hindi na ako magpapabango. Assistant Tao, dali, tingnan mo si baby. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Yao Yao, huwag mong takutin na si mama. Taoji. Ito. Yan ang sinapit mo sa pagkanakakainis. Yao Yao, magpakatatag ka. Dadalhin ka kaagad ni mama sa ospital. Boss. Nasaan si Assistant Tao at Hanshing bro, maraming drama yung Bobby. Tingnan mo, kalahating araw ng trabaho, papunta na sila ng ospital kasama ang anak. Ano ba yan? ano nangyari sa anak? Natake in congenital heart disease. Dinala siya ni Tao Zi. Paano nangyari na kapareho ng sakit ng anak ko ang anak niya? Parehong edad ba? Paano kang? Maghanda ng kots papuntang ospital. Tia Hanshing. Hindi ba deti pinakaayaw mo ang mga hindi profesional? Ji and Ran. Mas mabuti pang ipagdasal mong maging ligtas ang mag-ina. Baka naman talagang nagkagusto si Kuya Hansheng sa bagong panganak na nanay. Doc, please iligtas mo ang anak ko. Hindi maganda, hindi aabot ang Agad na ihanda ang operasyon.
Boss, dahan-dahan po kayo. Bakit? Bakit sobrang sakit ng puso ko? Doctor. Ano na ang kalagayan ni anak ko? Kailangan ng anak mo ng dugo pero RA negative. Hindi sapat ang dugo sa blood bank ng ospital. Pumunta sa broadcasting room, mag-anunsyo para sa RA negative na dugo. Kailangan maging mabilis. Sige. Doctor. Doc, please, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Kahit ano gagawin ko, basta may ligtas mo siya. Tumayo ka muna. Tumayo ka muna. Gagawin namin ang lahat, okay? Magtiwala ka sa amin. Urgent na kailangan ng dugo na RA negative May isang pasyente Na wala pang isang buwang sanggol. na naghihintay ng operasyon. Balita ng radyo ay tungkol sa anak ni Assistant Tao. Boss, hindi ba RH negative ang dugo Montag? Boss, Paano kung malaman na matanda na nagbigay ka ng dugo? Baka patayin niya ako. Tumahimik ka. ako ang RA negative. Gamitin sa akin. Kumpirmahin agad ang blood type ko. Ano na? Sir, nagbibiro kayo. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang malapit na pamilya. Anong sinabi mo? Kaya. Yung gabing yun, siya ang babaeng yun. Si Tion ay inakeo. Kawa. Hindi pwedeng magbigay ng dugo ang... Anong sinasabi mo? Kaya. Yung gabing yun, siya ang babaeng yun. Si Yao Yao ay inakeo. Yaw yaw. Hindi dapat may mangyaring masama sa'yo. Kung hindi mapapatawad ni nanay ang sarili niya habang buhay. Pareho ang dugong dumadaloy sa mga ugat mo gaya niya. Kang nandito siya. Mas kaunti ba ang iyong paghihirap kung gayon? Anong ginagawa ninyong lahat dito? Sinabi ko hindi ko inaamin pagkakamali ko. Taozi, lumaki kang kumakain ng pagkain ng pamilya ko. Kahit tumakbo ka pa hanggang sa dulo ng mundo, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Hayaan mo na siya. Ikaw lang ang nag-alaga sa batang ito, na hindi ni tatay alam kung sino ang tatay. Nasa ospital, huwag kayong kumilos na masama. Kapag may ginawa kayo. Sisiga AKO. Sumaga ka. Kami ay ang iyong tunay na tiyuhin at tiyahin. Kahit dumating pa ang pulis, pipilitin ka pa ring umuwi kasama namin. Sabihin mo, ano bang mali sa pamilya, Wang? Wala namang nagtatanong tungkol sa'yo, kahit may anak ka na. Nakaset na ang araw ng kasal. Pinalaki kita ng maraming taon. Para sa araw na ito, kahit pilit, dadalhin kita pauwi. Hindi sasama, SA inyo. Kalamitan enyo na yan. Hindi ka pa sumasuko, ano? Kung ganoon, palitan. Huvak, huwag mo siyang hawakan. Ibigay niyo siya sa akin. Basta ibalik niyo siya sa akin, susunod ako sa inyo. Kung hindi, wala ni isa sa atin ang magiging maayos. Kung magtangka kang manloko, ako, si Duchulan, ay maraming paraan para mapuntahan mo ang mga magulang mo. Tama na. Balik na tayo. Si MR Wang ay naghanda na ng dot. Kulang ng tao. Tara na. Sa Clolo, Taoji, saan ang mga tao at bata nandito? Kakakuha lang ng pamilya. Sabi hindi nagagaling. Sa Clolo. Hello, Huey Ko Bang to Nunjin Yang Nasa Kordo Kanina? Yao Yao. Kahoy! tulungan niyo ako. Dilisan mo, Lowly. Mawalong galon po, sir. Nakita niyo ang babae na may bitbit na sanggol na isang buwan pa lang. Wala, wala, wala. Sir, sir.
Zigang. Nasaan ang asawa ko? Nandito. Huwag kang mag-alala, sabay tayong magbayaran at magpalitan ng kalakal. Basta ito ay maayos. Tatakpan ng belo at ihahatid sa kama mo. Ayoko. Kailangan ko munang i-check ang produkto. Sige, I check MOing Magi. Kahit nanganak na siya, ibig sabihin lang niyan na magaling magkaanak. Isang buwan lang, tiyak na magkakaroon ng malusog na anak na lalaki ang pamilya ninyo. Ang cute kong asawa. Huwag mo akong hawakan. Ano ang nangyayari? Sabi nila, anak niya ay hindi susunod sa kanya. Seryoso alagaan ko ang anak niya sa ibang lalaki. Hindi. Relax ka lang. Anong balak niyo? Kapag ginalaw niyo ang anak ko, lulupitin ko kayo. Yaw. Boss, Boss. nahanap ko ang footage. Dinala sila ng kotse kanina. Tuwang. Tawagan ng tao ay si Madam at si Little Miss. Oo. Manong Wang, huwag kang mag-alala. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aming sinseridad. Huvak. Ngayon, titiyakin kong mawawalan ka ng pag-asa. Huvak. Tama na. Pakawalan mo ang anak ko. Tama na. Pakawalan mo ang anak ko. Ang lakas ng loob mong galawin. Hamenda ka. Bosku, Bosku, patawat pa Bosku, patawat pa. Yaw. Ang aking araw-araw. Habang nandito ako, walang sinumang makakaagaw sa anak natin. AKO, Ito. Bosgu, huwag kang magpadala sa babaeng ito. Ang bata, hindi mo alam kung kaninong masamang tao ito nagmula. Siya ay malandi sa napakaraming tao. Ang tenga ng boss namin ay ayaw makarinig ng kabastusan. Kung sasabihin kong ako, si Guhan Shen, ang masamang tao na iyon, Ito, Anong nangyari sa iyo? Tian? Huwag mo takutin sa mama. kulang sa daloy ng dugo sa puso. Xiangming, naisan ang doctor? Parating na ang doktor. Nakikiusap ako, pakisuyo, iligtas mo siya. Taoji, hindi lang anak mo si Chan Chan, anak ko rin siya. Magtiwala ka sa akin. Walang magiging problema kay Chan Chan. Dumating na ang doktor. Taoshi, Xiangming, itapon mo lahat sila sa lugar na di madadala ng asawa ko para makita kailanman. Ang gaan niya. Pero sa puntong ito, mabigat ang balikat ko. Hindi kayo rin alam. Huwag. Paano ka ba maging asawa? Ang panahon ng pag-alaga pagkatapos manganak ay ikalawang pagbuo ng katawan ng babae. Kasalanan ko ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon para mapabuti ang katawan niya? Ang pagpapalakas ng katawan ay isang pangmatagalang proseso, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Kahit noong buntis siya, kulang siya sa nutrisyon, at ngayon, hindi naman siya nakapagpahinga ng tama. Simula ngayon, kailangan nang ayusin ang kalusugan niya at ang kanyang postpartum recovery. Ayusin, basta't makakabuti kay Zezi, ayusin lahat. Ang babae, kapag nanganak, ay parang dumadaan sa pintuan ng Si Gigi, isakripisyo para sa pamilya natin. Ako, parte ng pamilya ko, tatanggapin ko siya habang Kumuha ka ng magaling na nutritionista, postpartum rehabilitation at gusto ko silang makita sa bahay ng sa loob ng 1 oras. Ganyan kapayat na para ba? Isang hawak lang ay madudurog na siya. Binigyan niya ako ng 1 anak. Yaw, Gigi. Huwag matakot, nandito si Mama. nauuhaw, uminom ng tubig. Tene, huwag nayo pasiyang takutin.
Sila ang mga magulang ko. Wala silang masamang balak sa iyo. Anong ginagawa mo? Bosco, si Yao Yao na kamusta SITon? Okay lang, Yao. Kailangan siya manatili sa incubator para obserbasyon. Pagkatapos nun, ipapakuha siya pabalik. Hindi pwede, gusto kong makita siya mismo para makampante. Hindi pwede. Bago matapos ang gamot na ito, hindi ka pwedeng bumaba ng kama. Okay lang talaga AKO. Nakikiusap ako. Dalhin mo ako makipagkita sa kanya. Titignan ko siya mula sa malayo. Ang gastos sa gamot ni Yao Yao at ako, babayaran ko kayo. Mr. Gu, ibaba mo AKO. Nakita, Tion. Bibigyan kita ng dalawang pagpipili. Either biyuhitin kita papunta din, o dito ka lang, apusin mo ang gamot. Nandito Yao Yao's mama. Nakita mo Biayan, Nakita and Yao Yao. Sige, tama na ang tingin, magpagaling na. Keme. Oh. Panji, Oh, Ayos na, magpatuloy kayo. Dinong Geu, ako na lang po. sa tingin mo, ginagawa ko ba ito? Bilang boss mo. May anak tayo. At ako ang tatay ng anak mo. Ganoon ang katotohanan, hati na sa hinaharap. Kaya. Papaleo MOBA Yao Yao asekin? Si Yao Yao ay hindi lang anak ko o anak mo. Anak natin siya. Si Yao Yao ay dapat kasama ang tatay at nanay. Ibig mong sabihin. Ay sasama mo sa Yao Yao. Sumamaka sa Kinpawi. Siguro para lang sa responsibilidad sa bata. Kailangan nga ni Yao Yao ng tatay, at least kung nandiyan si Gujia, hindi na kailangang mag-alala sa sakit ni Chan Jian. tapos ang baby observation. Sino ang magulang ni Tao Yao Yao? Ako ang nanay. Ako ang tatay niya. Iraw. Ang lugar kung saan titira si Yao Yao mula ngayon. Halika. Sinabi ng doktor, masama sa katawan mo ang pagbuhat ng bata. Tara na, lahat ay naghihintay sa loob. Lahat? Hindi ba sinaginanggulang? Magandang araw po, Ginang. Pasok na tayo. MGA kaibigan. Siya, ang aking asawa, si Guhan Sheng. Sabi niya ako ang kanyang asawa at si Yao Yao ay babalik sa pamilya na may tamang pagkakakilanlan. Ang hawak ko ngayon. Ayan na kayo sa Guhan Sheng. Gayon din ang pamilya namin, kayamanan ng Gu. Sana, mga tiyo, ituring niyo sila tulad ng pagtreto niyo sa akin. Zizi, ito ang mga tiyo ng pamilya Go. Mula ngayon, tayo ay isang pamilya. Oo, ano mang kailangan nyo. Sabihin nyo lang sa mga tao, ikaw ang may bahay ng pamilya Gu, ikaw ang masusunod. Baka pwedeng papuin muna ang lahat. Mga kaibigan, maupo muna kayo. Randy Go. GNG, upa rin ang tawag mo. Ha? Tawagin mong nanay. Nanay. Tari. Opo, Ang tagal kong hinintay ang tawag na nanay na yan.
Halika, Zizi, bigay ni tatay para sa Isa sa 3 black card na walang limitasyon sa buong mundo. Tatay, hindi pwede, hindi ko ito matatanggap. Ito ang bigay ni nanay sayo. Izapia. Hindi talaga pwede, Nay. Gamitin mo ang akin. Ang asawa ko, alagaan ko. Sa amin yan, bigay kay Chan Chan. Hawakin mo na yan. Kaya, gusto ko lang ibigay sa'yo yung card. Ngayon ang daming tao dito. Mamaya sa kwarto, hawakan mo na lang, okay ba? Hindi, gusto ko lang. Ano nangyari sayo? Bakit ang pula ng mukha mo? Wala, ma, medyo napakabilis lang kumain. Sige. Dahan-dahan lang pag-inom, huwag magmadali. Gutom na rin ata sa yaw-yaw. Jano, Oo, gutom na ako. Ito yung isang salita kahapon na nagpatigil sa 10 kumpanya ko ni Gu Hansheng. Mukhang nagbago na talaga ang panahon sa pamilya Gu. siguro magiging mabuting ama rin siya. Sige. MGA kaibigan, panahon na. Ang asawa at anak na babae ko ay kailangan ng matulog. Apos na tayo. Tay, nay. Matutulog si Yaw Yaw, magpahinga kayo. Wow! Hindi natin pwedeng istorbohin ang tulog ng apo natin. Bilisan niyo siya patulugin. Oo nga. Ang mga bata, magkasama ang magulang kapag pinapatulog. Noong bata si Hansheng, kasama ka ng nanay mo matulog. Gagawin namin yan. Oh, tay, nay, una na kami matutulog. Patutulugin namin si Yao Yao. Sige na, sige na. Bagay na bagay kayo. Hindi na kami nag-isa. Magiging pamilya kaming 3. Oy, mahal, bagay din tayong 2. Matchalog na. Halik. Han Sheng. Salamat sa paghahanda ng kwarto para sa amin ni Yao Yao at sa ganitong bagay. Kaya kong patulugin si Yao Yao mag-isa. Late na. Dapat ka na ring bumalik at magpahinga. Ay Ikaw. Tulungan mo akong lutasin ito. Nawalan ako ng mga braso habang hawak ko si Yaw Yaw. At mga buttons ng damit. Kung hindi, dapat mong ibigay sa akin si Yao Yao at bumalik ka na sa kwarto mo. Nginit. Ito ang aking kwarto. Ang iyong kwarto. Isang kama lang ito, paano tayo makakatulog 3? Malaki ang kamakasya 3 tao sa hinaharap. Amin na itong kwarto. Hindi. Hindi pwede. Magilo matchalaga sa Yao Yao baka makastorbo sa'yo. Bigyan mo lang kami ng kahit anong kwarto. Narinig sinabi ni nanay kanina, ang MGA bata kailangan ang matatanda para sa masarap na tulog. Ang hindi mapakali ni Yaw Yaw sa gabi ay nagpapahiwatig ng kalidad. Kailangan ko ng matulog ng mas matagal simula ngayon. Opo, binibining tao, 5 minuto na lang bago ang pinakamainam na oras ng pagtulog ng sanggot. Kung hindi siya matutulog agad, hindi siya tatanda. Ikaw. Pupunta ako para Yao Yao nagpapalit ng diaper.
Ayaw niya sanang. Tauzi, nababaliw ka? Gu Hansheng. Ikaw lang ang ama at ina ni Yao Yao, wala nang iba. Ang pakiramdam na ganito pala ang isang pamilya. Huwag ka nang umiyak, Yao Yao. Inom tayo ng gatas. Huwag na nating gisingin si Mommy, ayos ba? Ang pinakaimportante ay siguraduhin ang kanyang tulog. Pero ang katotohanan sinasabi na walang ina na may anak ang nakakatulog na maayos. Palaging ginigising ng anak sa kalagitnaan ng gabi ang ina. Hindi ba umiyak si Qian Qian kagabi? Nakakatulog pala ako ng diretso hanggang umaga. Siya pala. Ano kabiye? Huwag mo na nga akong salingin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Todo ang anak kayo na. Gut. Garam na biye ang baby kayo? Huwag kang umiyak, nandito si mama. Pakainin kita. Si Gu Hansheng biye ayan? Kailangan kong mapasuso. Oh. Sige, pakain ka lang. Hindi ako titingin. Bake it? Wala naman. Naisubo ng baby ko at nakagat. Ganyan ang pagpapasuso. Oh. Tapos na ako, pwede ka nang tumalikod. Nakatulog si Yao Yao. Taoji. Sa susunod, powder gatas natin kay Yao Yao. Nag-alala ka ba na kulang ang gatas ko? Huwag kang mag-alala, maganda ang gatas ko. Hindi nag-aalala kulang gatas para kay Yao. Ang inaalala ko ay Pasensya na, medyo nagugutom na ako. Tara, kain tayo. G. Tingnan mo. Ano sa tingin mo sa kindergarten na to? Bagay ba ito sa ating prinsesita? Ma, ang bata pa niya. Billy na muna Nathan. Tara, Hindi naman lahat nito. Zizi, ito para kay Yao Yao galing sa akin at sa mama mo, konting regalo lang. Ingatan mo muna para sa kanya. Ito. Tawag mo dito ay konting regalo? Mga gawa. Kindergarten mall. Ice rink, playground. Patty Children's Food City. Ma, hindi ba masyadong bongga ito? Hindi ito bangga kapag ipakinabang lahatu. Kami sa pamilya ko, sa tagal-tagal ay si Yao Yao lang ang nag-isang prinsesa namin. Wala yan, sa hinaharap, ang buong pamilya ko ay sa kanya na. Ma, pwede bang unahin kumain ang asawa ko? Kakain muna tayo. Tara na. Kain na tayo.
Ma'am, magandang araw, ako si Gu. Ako ang hinir para sa pangangalaga ng iyong kondisyon pagkatapos manganak. Ako ang bahala sa diet mo at recovery. Ang mga ito ay espesyal na inihanda gamit ang mga sariwang ingredients. Tikmon niyo po. Hindi kailangan maging komplikado. Lumaki ako sa probinsya, hindi maganda katawan ko. Sayang lang ang mga magagandang bagay na ito sa akin. 2 pandesal sa umaga ay ayos na. Kung hindi mo kakainin yan, wala akong magawa kundi itapon na lang. Kakain AKO. Zizi, ang payat mo, kailangan mong kumain ng marami. Kailangan magpalakas. Okay lang, ma, sanay na ako sa ganitong buhay. Kahit payat ako, malakas naman ako deti, kaya kong buhatin si Yao Yao. Habang nagde-deliver ng 30 order. Kasalanan ng walang hiyang yun ng abandona. Kung maaga ka kinuha pareho ng hindi sana ganito kahirap ang Kasalanan KO Ayan. Labis akong nagpapasalamat na naibalik mo kami ni Yao Yao. Zizi, pagkatapos nating kumain, dadalhin kita sa mall para mamili. Pumili ka ng mga gusto mo at gagamitin ko ang card ng asawa mo. Yao Yao. Hayaang manatili Hansheng sa bahay kasama. Hindi mo kailangang mag-alala. Nene, AKO. gusto ko nang pumasok sa trabaho, ayos lang ba? trabaho. Mabait naman akong manugang. Hindi ka dapat mahirapan. Magpahinga sa bahay. Gawin ang gusto mo. Gigi may trabaho ka na. Iniintindihan mo pa Yao Yao maharap yan. Nakakaawa ka, anak. Pwede. Totally yan? Basta kumain ka na maayos. Pwede mo na gawin kahit ano. Kakain na ako. Hindi ba sabi mo ibaba mo na lang ako sa may kanto? Paano kung may makakita? Tauzi, ganun na ba talaga ako kahihiyan? Ang hindi ko kayang ipakita sa iba ay hindi talaga ako si Ginanggu. Kapag medyo tumanda na si Chen Yao, diyan nagtatapos ang tungkulin bilang Ginanggu. Sa halip na ipaliwanag sa lahat mamaya. Mas mabuti sana kung walang nakakaalam simula pa lang. Hanggat handa ka, maaari kong ipaalam sa pamilya ko ngayon. Ikaw ang asawa ko at ina ng anak ko. Tika lang. Talagang gusto kong magtrabaho ng maayos. Ang relasyon natin ay hindi maganda para sa karera ko. Tama ba? Tia Hansheng. Kuya Hansheng, parang may tao sa loob ng kotse mo. Han. Kailangan ko talagang alamin kung sino ang babae sa kotse ni Kuya Han. Hindi ka pa ba gigizing? Palam, Bosco. Ma. Si Yao Yao, Anito AKO na yan para magalaga. Daibia wala pang azawa si Mr. Gu? Bakit nagkaroon siya ng anak? Naku, sa mga kagaya ng pamilya Gu na mayaman, di ba kadalasan sila, iniwan ang nanay at pinanatili ang anak na lalaki? Sino ang nakakaintindi sa pagkakaibang ito? Si cold-hearted CE na nag-alaga ng bata. Di Akalane may anak isay Hansheng. Tingnan mo, Zizi, hindi ka pa nakikita si Emargu, di ba? Sinasabi ko sa'yo, dinala niya ang anak. Ang anak na babae ni Emargu ay parang anak mo. Tinitingnan ba AKO and I Hansheng? Bakit parang pakiramdam ko si ay nakatingin kay Taozi? Mama. Kahoy. Guzong, miss ng bata ang mama niya. Nga, wala yung mama niya sa bahay, kaya makulit siya. Kaya dinala ko na lang siya sa opisina. Mukhang alam din ng bata kung nasaan ang Mommy Flavor. Ibig mong sabihin, may Daddy Flavo ako. Hindi kayo ganon ibig sabihin. Kung di marunong magsalita, umahimik na lang. Ah, magtatrabaho na rin kami, Guzong. Magtatrabaho na rin kami. Araw-araw paano na ito? Inay, hindi niya tayo kinikilala. Gayon, tayo na lang ang natitira. Tayo na lang ang magkasama, ama at anak. Assistant Cheng, ipagbigay alam kanselado ang meeting. Bakit? Hindi pinalampas ni Boss Gu ang shareholders meeting. Mukhang dahil nanduwal si maliit na Missy.
Ha? Ni Angelo? Anak na Hansheng ang nanduwal. Kuya, anong kinalaman mo? Akala mo yon ang bata niyong ampon. Si Zizi naman kasi, nanay na siya, kaya di maiwasan mapektuhan pagtungkol sa bata. Zezi, simula kanselado ang meeting, tara at kumain na. Ah! Parang sumakit bigla ang tiyan ko. Kayo na lang kumain, hindi na ako. Pupunta lang ako na siya. Tsitsi. Nagkamali ka ng daan, iyon ang opisina ni Emargo. Anong nangyari kay Yao Yao? Bakit nagsuka ng gatas? May sakit ba? Okay, asa yaw yaw. Mabait siya. Kakauwi ni mama para magnap. Pero sabi kanina and I, assistant siyang. Oy! Kung hindi ko sinabi yon. Kimanakabi eh? Kung wala namang problema si Yao Yao, uwi na ako. Nasa lungga ka ng mga lobo. Saan ka pupunta? Margo, oras ng trabaho ngayon. Isang maliit na tauhan lang ako sa kumpanya. Ano ako bagay sa opisina ng presidente? Oras ng tanghalian. Pagkatapos ng pagkain, papayagan kitang umalis. Ito. Lahat ito ay pinadala ni mama. Sige na, hindi dapat sayangin ang intensyon ni mama. Dadaanin ko ito na mabilis. Pagdating na oras ng tanghalian, saka na ako babalik. Kaya Hansheng papasak na AKO. Kyawa. Kaya Hansheng. Pasok na ako. Kaya Hansheng, kani-kanino ka ba kinain na nag-isap? Sino nagpaalam sa'yo pumasok? Umalis ka. Wala ibang tao dito. Bakit ka sungit, Kuya Hansheng? Ayaw kong ulitin ang sinabi ko. Sabi ni Papa, aabot ko daw sa iyo ang proposal. May ginagawa rin akong tama, Kuya Hansheng. Iwan dito yung file. Umalis ka na. Hindi pwede. Sabi ni Papa, kailangan ko raw matuto sa iyo. Hihintayin ko matapos ka pirma. Natapos na akong pumirma. Ako mismo ang magdadala sa Ibinig ka na sa ang bidakyam. Pinapaalis mo na ba ako? Hayaan ang tatay na lang ang pumunta sa akin para Hansheng, daddy hindi ka ganito sa Play-Doh sa akin. Makikikain ka sa akin, ibibigay ko ang bid documents. Matagal na tayong di nakakain, nagdala na ako ng pagkain. So dati pala, madalas silang kumain ng sabay. Magkaibigan simula pagkabata, bagay ang pamilya. Ano naman kayo na yan? Ako ba yung biglang dumating na nanay ng bata? Sinabi ng tatay ko na pupunta ako kaya naghanda ka ng 2 pagkain. Sana sinabi mo, hindi ko na pinapunta ang driver para magdala ng pagkain. Pagkain ko iyon. Anong inggi yan? Jianran. Dati hindi kita kinakain at sa hinaharap, hindi rin. Tandem mo yan. Tayo ay simpleng relasyon na nakatataas at nakabababa. Ibibigay ka ang bit sa iipsilono. Pirmahan mo na tapos alis na ako. Ibigay mo sa akin, pipirmahan ko na ngayon. Pasensya na ha. Pasensya na. Gayon, pwede ka nang umalis. Kamusta? Nasaktan ka ba eh? Nasaktan kita at si Jianran na siguro. Tingnan kayo na. Wala ako sa ayos. Halika dito at umupo. May maga, sinasabi mong hindi masakit. Hindi masakit. Dahan-dahan ling ako. Guhan siyang, bait mo asay kinayan. Dahil ba asay tauji. O dahil nanay ako ni Yao Yao. Wala kang relation kay Jianran. Ang pamilya Gu at pamilya Ji ay may utang na loob ang pamilya. Sinabi ko kay Uncle Jen na pabayaan si Jianran na manatili. Kung hindi mo gusto, maari ko siyang ilipat ngayon. Hindi na kailangan. Isa lang siyang makulina malaking babay. Hindi mo kailangan gawin dyan para sa akin. Kung gagawin mo iyan para sa akin, masisira ang relasyon sa pamilya Ji at ko. Kaya, hindi kayang pasanin. Sige. Aminin ko ang relasyon natin.
Ang babae ko, hindi kailangang magtiis ng tahimik. Mga empleyado ng gugru, makinig kayo. Ngayon ay mag-aanunsyo ako. Patawad. Gustong suhulan ako. Oh, Oras na, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Magaling kang manggulo ng tao. Hindi lang magaling, talaga namang nagawa mong ngumiti ang bibig niya. Chengming, mag-order ka ng afternoon tea na gusto ng bata. Ziga, agat-agat. Oy, sandali. I-order para sa kumpanya ang tigi-isang set. Ayaw mag-open, hindi rin I-open. Hain siya. Boss! Huwag mawalan ng pag-asa. Baka gusto ni Madam na hindi siya umasa sa kasikatan mo. Isipin, pag na-open ito, paano makakapagtrabaho si Madam? Hindi na siya ituturing ng lahat bilang normal na empleyado, kundi asawa ng CE ng gugru. Sa ganitong bagay, mas matalino ka kaysa sa trabaho mo. Dahil wala nang ibang nakakaalala sa pangalan ko, isa lang akong alamat na sobrang galing na asistante. Bilisan mo ang paghahanda. Gutom ang asawa ko. Sa loob ng kalahating oras, siguradong busog si Madam. Buong kumpanya ay papuri sa iyo. Yanran, ikaw ang panganay ng pamilya G, lumaki kasama si Boss Gu. Sino ang may lakas ng loob na ilipat ka? Tara, hanapin natin si Boss Gu ngayon na. Siguradong may problema ang AR. tumahimik ka. Zizi, sa wakas bumalik ka na. Ano ang nangyari? Sabi ng AR na dahil sa pagbabago sa kumpanya, kailangan siyang ilipat mula sa opisina ng presidente. Ilipat mula sa opisina ng presidente. Zizi, kumain ka ng maanghang tanghali. Namaga ang iyong bibig. Zizi, kung masama ang tiyan mo, bawasan ang maanghang na pagkain. Alam ko na hindi na ako kakain ulit. Nagpakape si Boss Gu sa lahat ng empleyado ngayong hapon. Grabe, sumikat ang araw sa kanluran. Nagpakape si Boss Gu sa buong kumpanya. Binili ito ni Han Shengji para sa akin. Magdala ka ng isa para sa akin. Mises. Iba ang sayo, iniutos ito ng boss. Oy, sa tingin nyo kaya ni Emargo bumili ng pagkain para sa isang tao tapos binilhan lahat sa kumpanya? Vala! Oy Zizi, ang sayo mukhang iba, mukhang mas masarap. Kinahakayo lang kang ano maroon. Tauji. Galing kay Han Shengong dessert. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakatikim ang ganitong kasarap na dessert sa buong buhay mo. Sigurado kang siya ang nagpadala sa'yo. Ano sa tingin mo, 5 billion kita? Kung pakiusap mo ngayon, baka payagan kita. Pwede mong iwi para matikman ng anak mo ang ganitong high-end na matamis. Paano mo ako malalampasan? Parang umiyak ka, ngumawit ang makyup mo. Hintayin mo, hindi kita urongan. Sakay na. Nasa harap tayo ng kumpanya, hindi ito tama. Dai beazi tatsi yan? Di ba sabi niyang asawa niya ay isang construction worker lang? Paano siya nakakilala ng may ganitong kotseng magara? Hindi kaya? Ano bang mali esap napag-adum? Bakit bawal makilala ng mahihirap ang mayayaman? Malamang nakipagtalik sa mayamang matandang lalaki. Paano nila ako tratuhin ng ganyan? Turn off. Ngayon, ipapakita natin sa buong pamilya Gu ang tunay nilang kulay. Kung hindi ka sasakay ng bus agad, may makakaalam talaga. Sanggay ng palayo. Gusto kong makita kung sino talaga ang sugar daddy mo.
kapatid na Hansheng. Kyawa. Mr. Gu. Kuya Hansheng, hindi ba si Taozi, ang babaeng ito, na lumalapit sa'yo? Jiran, iniisip mo ba na dahil sa apelido mo ay Jai, ay palalampasin kita? Kuya Hansheng, huwag paloko sa ganitong babae. Najing nanay na siya at may asawa siyang construction worker. Unko Jai, kung hindi mo madisiplina ang anak mo, hindi ako mag-aatubiling ikaw ang disiplina. Ngayon, bumalik ka sa bahay. Tari. Ngayon, naisip ko lang kanungin si Assistant Tao tungkol sa pagpapalaki ng mga bata kaya naisip ko siyang ihatid pa uwi. Hindi ko gustong makarinig ng ibang bersyon tungkol dito sa kumpanya. Naiintindihan mo ba? Gino Anggo, kung may tanong ka, pakiusap na ipunin at ipadala kay Special Assistant Cheng para sa akin. Hindi na ako sasakay sa sasakyan. Mag-ingat sa paglakad, hindi Sinabi ko nang ihahatid kita pa uwi, kaya sumakay ka na. Sumakay na rin kayo. Talagang leader ka, Ginonggu. Kahit sa dami ng tao sa President's Office, pantay ang treto mo. Mahahatid mo kami lahat pa uwi, talagang nakakagulat. Huwag ka na magsalita, Ete. Paano ba naging ganito ang mga bagay-bagay? Address. Park Road 128, Salamat Po. Uerode, Changi Village, Salamabos. Yubay Street, Bangdong, Tapat NG Hotpot Store, Salamat Gubos. Zizi, sabihin mo na ang address mo kay Gubos. Address. Ang bahay ko ay nasa. Zizi, di Montag BA alam ang address Montag? Gino Anggo, pakiusap, ihatid mo ako sa Villa Yudingwan. May trabaho ako ngayong gabi. Grabe, Zizi. Sobrang sipag mo naman. Gabi, Nanga, kailangan mo pa magtrabaho ulit. Para sa mga bata. Sige. Diyan din ako nakatira. Baka kilala pa nga ni Ginonggu ang mga amo mo. Una. Tapat na. Paalam, Ginonggu. Ay bang Bobby. Kahit isa lang ang koneksyon, kayang gawing 10. Ay count naman. Takot na takot umiwas sa akin. Wala man lang akong titulo. Ma. Sanga. Oy! Sino nagbigay sa iyo ng pahintulot na magtrabaho ngayong weekend imbis na matulog? Pangalawang High Shung Economic Summit. Nako. May event ang kumpanya bukas para sa Economic Summit. Pagkakataon matutong ngayong weekend. Ayan, hindi masasayang ang pagpunta. Kasalanan mo lahat, boss. Empleyado nagpapahinga sa weekend. Lahat ay nasira mo. Ma, gusto kong mag-aral. Wala siyang kinalaman dito. Saish, mag-aral ka na mamaya, susurin. Tinanggap ko ang opening speech sa Economic Summit ng Hedge. Ayusin mo para sa akin. Boss, hindi ka dumadalo sa summit speech. Bakit bigla kang pumayak? Tingnan ang assignment. Kahoy.
Sa tingin ninyo darating si Boss Gu ngayon? Ano ang inaisip mo? Si Han ay hindi sumasali sa industry summits. Maging ang international summits lolo pa itong maliliit na local summits. Yanron, dito kay Mupo. Ako si Jianran, kung hindi ako a-attend sa ganitong okasyon. Kang pupunta. Kailangan umupo sa unang halera. Hayaan na lang. Hindi natin may kumpara sarili natin sa social garis ng ipanganak sa unang hilera. Kahit anong hirap sa kalahati ng buhay natin, pwede umupo sa likuran lang. Kaya't nasa likod tayo ang naririnig at nakikita natin. Parehas lang sa nasa unahan. Ngayon, ang Haicheng Economic Summit ay may pinakabigat na opener na bisita sa kasaysayan nito. I welcome natin ang presidente ng Gu Group, si MR Gu Hansheng, sa entablado para magsalita. Si Mr. Gu, ang president mismo pumunta sa ganitong maliit na summit bilang opener bisita. Kyawa. Kumusta kayong lahat? Ako ang inyong pambungad na bisita, Wuhan Sheng. Kailangan ko ang inyong suporta. Ngayon ay magsisimula tayo sa Q&A. Nandito ngayong araw ang maming ambisyosong kabataan. Maaari mo silang subukin, Ginoong Gu. Sige. Kung mapili ni Ginoong Gu, makilala sa summit, mabuting pagganap, maraming oportunidad sa trabaho. Napakarami pa niyan. Sige. Sa gitnang halera, pinakahuling upuan sa kaliwa. Yang nasa Cal. Gigi, oo, ikaw yan. Ha? Nagpapili si Boss Gu sumagot. Gitna, huling hilera, kaliwa. Daibe a ikafyun? Tauji. Kau na naman. Magandang araw, MR Gu. Ako si Taozhi, Geu Group. Kamusta? Ang tanong ko ay, gamitin ang Maslow's hierarchy of needs para pag-aralan kung bakit ako dumating sa summit na ito ngayon. Tsitsi. Masyadong mahirap yan, kaya mo ba? Ano, yang Maslow es hierarchy? Teorya ito ng MBA, di ba? Si Tao Zi ay isang simpleng ina mula sa probinsya. Paano malalaman tungkol sa teorya ni Maslow? Makikita nyo, hindi magtatagal ipapahiya niya ang Gu Group. Akong makita iyon, Gu Group. Tatanggapin pa rin ba siya? Hari-hari essay limang and has ang Maslow's hierarchy. Pangangailangang panlipunan, Haicheng pangangailangan sa pangangailangang pisikal, paggalang na pangangailangan sa pagtupad sa sarili. Ang ikalaw, Dumating si Boss Gu sa summit. Hindi lang para sa pagkain at tuluyan na host. Ang ikalawang Haicheng. ang ikalawang Haicheng. Hindi lamang natural. Sa pangangailangang Sa pangangailangang Sa ating Haicheng Economic Summit dapat dumating ang marami sa ating partners mula sa Gu Group. Naniniwala ako na ang talumpati ni Emargo ay magpapadali at magpapasikip pa sa ating kolaborasyon. easy. Talagang madiskarte ka pala. Para sa sariling katuparan, hawak ni Emargo ekonomiya ng Haicheng.
Nice din niyang. Ang second, Ibinahagi na dalawa Ang dalawa ay at kaalaman sa lahat ng nandito para sa sama-samang pagunlad. Sa prosesong ito, naabot din natin ang paggalang sa halaga. Ang second Haicheng. Ang ganda ng sinabi mo, ang group ay puno ng magagaling na tao. Miss G. Sabi mo galing sa probinsya, isang nanay. Talagang di ko inakala. Grupo ng GU, isang maliit na empleyado na naging nanay ay mahusay. Miss Tao, yung maikling speech mo kanina, para akong nakita si Boss Gu. Ang Sadyang hindi katakataka ang mga tao ni Boss Gu, ang pangalawang Haicheng. Ang bulaklak na inaalagaan ko, syempre may ilang katulad ko. tignan nayo. Ano siya bumuhos ng gatas? Ang second Haicheng. Pag nadadagdagan ang pamilya, umuwi para mag-alaga ng anak. Huwag na lumabas para manghiya. Kahit gaano pa kahusay ang tao, kapag may anak na, uwi pa rin sa pamilya, di ba't nakakabawas sa saya ng sumit ito? Manahimik ka. Wala. Manahimik ka. Kuya Hansheng, ang itsura niya kanina, ang nakakadiri, talagang nakakasira sa imeh ng Gus. Kahit sino nagsalita tungkol sa kanya, hindi natutulong ang kumpanya ni Gu. Pasensya na gubos, huwag na gubos, nagkamali kami. Hindi ko na ulitin iyon, nagkamali ako. Hansheng kuya, At ikaw rin G Yinren. Tanatangle G Yinren na kumpanya ni Gu, hindi na siya tatanggap. Wala ng kumpanya sa Haicheng. Ang tatanggap sa'yo. Tia Hansheng. Kuya Hansheng, huwag mo akong tratuhin ng ganito. Taoji. Ang pagtagos ng gatas habang nagpapasuso ay karaniwan lang. Ito ay naaranasan ng lahat ng kagalang-galang na ina. Maging mabait ka at magpalit ng dami. Akin na yung IBA. Huwag ka mag-alala, di AKO Alice. Tatalakad lang magpalit ka muna ng dami. Tapos na ako magpalit. Kamusta? May masakit BA sa'yo? Kailangan mo ba ng doktor? Walang problema. Gu Hansheng, kanina. Nagmukha ba akong kahiyahiya para sa Gus Group? Taoji. Sila ang tunay na kahiyahiya. Ang Goose Group hanggang kasalukuyan. Hindi lang sa mukha nakabatay. Ang isang mabuting kumpanya ay dapat magbigay halaga sa bawat ina sa trabaho. Pwede kang lumakad ng taas, no? Pero, wala silang pakialam sa sagot ko. Akala nila, isang ina na napahiya. Taoji. ISA kang ina. Pero hindi lang iyon ang lahat. Kinikita IPO push maging ina mas mahalaga maging ikaw mismo. Sige lang, lakad lang. Kahit bumagsak ang langit. Ako ang sasalo para sa'yo. Walang problema. Tsitsi, sobrang galing Montag. Inaanunsyo ko, simula na yan. Ang Gu Corporation maglalaan ng silid para sa ina, sanggol, at pahingahan ng empleyada. Magpapatayo kami ng daycare sa lahat ng opisina. Lahat ng batang wala pang 3 taon ay pwedeng dalhin sa kumpanya para sa libreng alaga. Lahat ng empleyado ng Gu Group ay hindi dapat magdiskrimina o terminoin ang kababaihan na may anak na. Ange tapon ni Boss Gu. Kung magpapasalamat kayo, magpasalamat kayo kay Assistant Tao. Nandito na AKO. Nandito na si Mama. Yao Yao. Sabihan mo, Papa. Papa. Tingnan. Kakatwag lang niya sa akin na Papa. Yaw, awagin mo ulit ako. Papa. Mukhang si Gu Hansheng at ang ibang karaniwang mga papa ay pareho lang. Ibig bang sabihin nito? Teo Ren. Katapos lang magtrabaho ni Zizi. Ma. Pinalitan mo na ang anak mo. Mula bata, di ko pa siya nakitang ngumiti ganito. Papa Mama. Kinanale. Tinawag akong Papa ni Yaw. Ha? Yaw sabihin Lola. Yung mo sabihing lolo.
Yao Yao. Sabin mo ulin. Ito ba ang tinatawag na paborito ng buong pamilya ng mga mayaman? Ito. Mukhang kailangan na niyang magbanyo. Dadalhin ko siya para magbihis. Zizi, sa susunod pagpalit ng lampin gawain ng tatay yan. Kapag umiyak siya at palagi kang tinatawag, baka mapagod ka. Ay, apalit lang naman ng lampin. Nude ako ng video niyan. Huwag niyo naman maliitin ang kakayahan ko sa sariling pag-aaral. Halika! Alitan na natin ng lampin ang prinsesa ko. Halika. Ah, Yun. Bata. Yao Yao. Ikaw na malit na pasaway, alam mo ba ginawa mo? Sa buong mundo, ikaw lang ang may lakas ng loob na gawin yan. Kasi sinabi ni mo, young princess. Halika! Si Daddy ang yayakap. I-ano ngayon kung umihi siya sa mukha ko? Diba yun ay dahil gusto niya ako? Sobra mo na siyang pinapalayaw, mapapasama rin siya niyan. Huwag kang mag-alala, anak ko. Meron din si mama. Ma, parang tinatawag ako. Ma, Tung tung tung. Maganda ba? Maganda. An. Nako, ma, gumastos ka na naman para sa akin. Wala akong pagkakataon isuot ito. Binigay, di ba't masasayang lang? Sino nagsabing walang pagkakataon? Bukas sa handaan ng pamilya ko, palitan ako. Keo? Hindi Keo kaya. Ganito kahalagang okasyon, paano kung mapahiya ko kayo? sa handaan ng pamilya Gu, mag-enjoy ka at sa bahay ng Gu, ikaw ang bida. Mag-relax lang, huwag alalahanin, bata. Pero hindi ko pa rin kaya. Sige na, sukatin mo na ang damit kung sakto ba. Hindi mo pa babalak ilantad ang relasyon niyo ni Zizi. Huwag mong sabihin gusto mong manatili ang anak. Ano ang sinasabi mo, ma? Gusto ko ibigay sa kanya ang oras para makasanayan. Masyadong wala siyang kapanatagan sa nakaraang buhay niya. Kaya ngayon, gusto kong dahan-dahanin. Parang pinakukuluan mo lang siya ng dahan-dahan. Pagkatapos ipanganak si Yao Yao, parang nagbago ang katawan ko. Hindi naman, G. Talagang ang ganda mo pa rin. Maganda. Sabi ni Yao Yao maganda, ang bata hindi marunong magsinungaling. Gusto ko lang ipaalala, kapag may problema, nandito ako. Sa event ng Gu Family, ikaw ang bida. Silang lahat ay bisita. Pumunta ka ng walang pag-aalala. Pupunta lang ako at babalik agad. Hindi magiging sanhi ng problema. Magtatrabaho at makipag-date kayo ng temtem. Mag-enjoy kayo. Hintayin ako matapos ang meeting, susunduin kita. Kaya kayo umiwi mag-isa. Don lang naman. Pero young company. Magkaibang direksyon yan, di ba? Kung sabi kong Don lang. Maghintay, matatapos ang meeting susunduin. Kung may emergency, tawagin mo AKO anytime. Alam kayo na. ZZ. Tandem mo yan, ikaw ang amo. Sila ang bisita. Ano naman kaya ang iniisip ni Hansheng? Pinapasok talaga niya ang babaeng iyon sa pamilya Gu. Plano ko pa namang ipakilala ang pamangkin ko sa kanya. Gamit Naya tayo Naya. Ang linya ng Gu ay laging manipis ang mga supling. Malamang ginamit niya ang bata para sunurin kami. Pero tingin ko kay Gu Hansheng pa ang hindi naman siya napilitan. Ay. Yan ay pa magpapakilala ng bata sa pamilya. Hindi pa ba sinabi sa labas? Hindi natin pwedeng sabihing ang batang babae mula sa Gu ay galing sa tiyan ng isang di kilalang babae, di ba?
Para sa akin, dapat nating kausapin si matandang Gu. Kapag lumaki na ang bata, iwan ang ina at dalhin ang anak. Heto na. Hello Salah. Kahoy. Hello, Asaylaha. Baki ikaw, nazaon si Madame Gu? May ginagawa siya, kaya pinapunta ako. Napakalapit ng tawag mong, Mama. Siyempre kailangan magmadali kasi paglaki ng bata, baka di na matawa. Tara na. Tauzi, hindi naman namin sinasadyang apihin ka. Ito kasi ang tradisyon ng pamilya Gu. Ang bagong asawa kapag unang dumalo sa salusalo, kailangan magpakitang may malasakit. Tira. Hindi ako uminom, pero Wala ka bang kaunting sinseridad? Gusto mo bang pumasok sa pinto ng pamilya Go? Pakita ka ng sinseridad bago ka makaupo sa mesa. pinangako ko kay Mama at kay Guhansheng na hindi ko sila bibigyan ng problema. Kapag uminom ako ng mabilis, dapat wala namang mangyayaring masama. Hawak lang ng baso. Yan ba ang sinseridad mo? Lahat ng narito ngayon ay mas nakakatanda sa'yo. Kailangan mong magbigay galang sa bawat isa sa kanila, kundi isipin ng iba na hindi marunong ng asal si Hansheng. Napakabait ni Guhansheng. Ayaw kong maging dahilan ng pambabati ko sa kanya, ang kanyang buhay. Dapat ay walang kapintasan. Tia, inumin ko na, kayo rin bahala. Bilisan mo. Ang dami pang mga nakatatanda sa likod na naghihintay sa'yo. Ah, Taya, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ka bagay sa mesa ng pamilya Gu. Kale. Sobra na kayo. Hindi ba kayo natatakot na sabihin ko kay Guhansheng? Talaga bang inisip mo na ikaw ang magiging susunod na amo ng pamilya Go? Sa tingin mo ba, pakakasalan ka talaga ni Hansheng? Hinahanap niya lang ang libreng yaya para sa bata. Kahit nayaya lang ako na dinala niya, hindi niyo dapat ako tratuhin ng ganito. Kung ayaw niyo sa akin mula sa simula, bakit niyo ako pinilit uminom ng ganito karami? Pinilit ka ba namin? Pinilit ba namin, ha? Hindi ah. Kayo, Ano bang problema? Nagtuturo lang kami sa isang yaya na gustong umakyat sa posisyon sa pamilya Gu. hindi ko hinangad ang posisyon ng pagiging asawa ni Emargo. Ina lang ako ng isang bata. Ganun lang yon. akala mo ba pag tinanggal ka sa pamilya, umatatanggap ka pa rin ng bata? Ha ha ha. Isang pinakamataas na pamilya sa Haicheng laban sa isang ulilang probinsyana. Sabihin mo, sino kaya ang pipiliin niya? Hindi pa nararapat sa inyo ang makialam dito. Dahil hindi ako tinatanggap. Alis na lang AKO. Gusto mong umalis? Sige. Linisin mo yung pinggan na parang aso, tapos pwede ka nang umalis. Sobra na kayong ng api. Bitawan nyo, Dilaon mo na. hayaan mo, Dilaon mo. Wait, Chuchu. hayaan. Dilaon. MGA Sangay. Nangangahas ba silang guluhin ang mga mayembro ng pamilya ko? Sawang-sawa na silang mabuhay. Ang asong kabilang sa pamilya ay dapat kumilos na aso. Cumin ka na. I-record mo dali. Pagaraka. Cumin. Tijol. Kahoy. Bakit uminom ng sobrang daming Ayos lang AKO. ganyan ka na nga, apos sasabihin mong ayos ka la. Sino nung pumayag apihin ang asawa ni Gu Hansheng? Hansheng, ang babaeng yan, pag pinasok sa pamilya Gu, ikakahiya ang buong pamilya. Ginawa namin ito para makatulong sa'yo at sa pamilya Gu. Tanggalin. Sa talaan ng pamilya Gu. Guhansheng, nawawala ka sa wisyo. Siya itiyahin mo, narito ang tiyuhin mo. Itaboy ang uncle ko sa pamilya Gu. Hansheng, huwag kang padadala sa babaeng probinsyana na yan para mapasok sa pamilya Gu kahit ano gagawin niya. Tanggalin ang auntie ko sa pamilya Gu. Guhansheng, huwag kalimutan, tayo ang tunay na pamilya.
Kayo ang nakalimot. Inaamin kong Gu-family kayo, kaya may apelidong Gu. Kung hindi umamin, wala kayong karapatang maglingkod sa aking asawa. Kuya, CCTV. Huwag tignan. Sige, the Hill family dinner ito. Bilang batang henerasyon, dapat kong alagaan ang lahat ng tito at tita. Bitiwan mo ako. Gustong gusto mo kumain, kaya kainin mo hanggat gusto, walang aalis hanggat may natira. Kahoy. Yui na tayo. Ilagay mo na ako. Si. Halika. Ano nangyari? Ang sarap naman. Bakit ang init? Okay lang, lasing lang siya. Tara, yui na tayo. Yakap. Gigi lasing ka na, yui na tayo. Hindi mo ako niyayakap. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi, ayaw kitang iwan. Ikaw. Yakapin mo, AKO. Yui na muna tayo. Gigi. Lasing ka na, umiwi tayo. Uminom ka ng gamot para sa hangover. Matulog. Hindi mo ako hinalikan. Hindi mo nabiye AKO mahal? AKO, hindi naman. Sige na, hinalikan mo na ako. Yui na tayo. Zizi, apatayin mo ako sa laro nito. Gigi. Huwag gumalaw, mahal. Huwag kang gumalaw. Sige, yui na tayo. Sobrang gusto kita. Bumalik ka. Tingnan natin kung papayagan kitang uminom Alak. ng alak. Ang sama ng lasa na alak. Ay. Kung ayaw mo, bakit mo iniinom? Kapag hindi ko ininom, sasabihin nilang masama ka. Ayaw ko na pagsalitaan nila na masama ka. Kung ganun, hayaan mo akong pag-usapan. Pwede nila akong pag-usapan. Pero hindi ka nila pwedeng pag-usapan. Gigi. Gusto kayo. Tikman ang lasa ng alak. Mu. Mataas ang alcohol content nitong alak. Masarap tikman ulit. Guhan siyang. Pwede mo ba akong ihatid pauwi? Umiwi tayo. Nazen si Yao. Yao si Mommy Ito. Hito kakain ka na. SSSD. Natutulog na si Yao Yao sa kwarto ng bata. Inaan boses. Huwag natin siyang gisingin, pwede ba? SSSH. Sundan mo ang sinasabi kayo ha. Ang batang di marunong sumunod, napapalo. Inumin na natin ang gamot. Halika. Mahal. Di kayo abad. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Jano. Honey. Oy, ayos ka lang BA? Hey. Naubos na yung gamot. Matulog ka lang, gagaling ka. Ang init. Alit ka ng damit, ikaw na. Hindi maalis. Naku, bakit hindi matanggal? Sajish, tutulungan kita mag... Okay, BA? Pero huwag kang titingin. Hindi ako titingin.
Mwah! Kalangan, ikaw guysing. Gaganito ka rin. Magtiwala at umasa sa akin. Bakit ang totoo ng panaginip na ito, ang damang-dama rin ah? Ah. Teo. Hindi naman ito yung una. Bakit kaba-kaba? Ah. Gu Hansheng. Baka naman buntis na naman kayo. Ew. Inaisip mo? Kapon lazing kabalyo. Akala mo kaya kayo anong gawin? Pinadidi kayo sa yaw-yaw. Iniwan ko almusal sa mesa. Papasok na ako sa opisina. Ikaw. Huwag akong pakialaman. Gusto ko mapag-isa. Sige, mag-isip ka ng maayos. Alalahanin mo AKO. Kaya. Ano ba talaga tayo na yan? Wala. Gusto lang na mama nabigyan ka ng tahanan. Pero na yon. Parang naging makasarili na si mama. Hapa. Gusto mo bang palaging kasama sina mama at kapa, mabait si mama? Kahit di siya ang pinakamahusay na nanay, paano kung siya ang pinakaangkop? Yaw. Para sa pamilya nating tatlo. Go, nanay, go. Si Aojon, nanligaw ka na ba sa lalaki? May gusto ka bang ligawan? Sho. Hindi ako. Kaibigan kayo. Akala ko gusto mo ligawan ang asawa mo. Pero na yon. May anak sila, pero hindi yon sinasadya. Kung hindi dahil sa batang ito, malamang hindi sila magkakaroon na ugnayan. Halimbawa, katulad ng sa ating boss Gu. Una, dahil sa bata, gayon nakatira sila sa isang bahay. Kasal muna bago pagmamahal. Kasal nga muna. Hindi sigurado kung may pagmamahal pang susunod diyan. Karanasan ko sa panonood ng maikling drama, malamang umiibig na ang lalaking ito. Tuni. Kung hindi, para sa mayamang pamilya ni Emargu, madali lang diborsyohan ang ina at panatili. Tingnan mo ang ina ng anak ni Emargu, hindi man lang siya nagpakita, sabi ng lahat. Tiyak na inalis nila ang ina at itinago ang bata. Pero paano kung magkasama sila dahil sa batang ito? Hindi na kulang na madrasta o yaya ang bata. Bakit mo pipilitin ang sarili mong tumira kasama ang isang taong hindi mo gusto para lang sa kapakanan ng anak mo? Naintindihan kayo. Salamat, Xiaojun. Kapag may pagkakataon, dadalhin ko ang asawa at anak ko para i-treat kita ng pagkain. Pupunta ako kay boss ko para ibigay ang dokumento. Gu Hansheng. Tita, Ang gwapo pamangkin, hayaan makita ni tita kung pumogi ka. bakit ka nandito? Siyempre, para bisitahin ka. Wow, sino magandang babae? Mukhang kilala ni Boss Gu. Makhang close na close. Si Boss Gu, pinayagan na magkaroon ng kontak. Mukhang may dalawang utos ngayon, iba sa kay Jianran. Ano es ating Montag. Ito ang unang beses na nakita ko siyang masaya sa kumpanya. Narinig ko, may nahanap kang pamangking asawa at nanganak ng pamangkin apong babae. Ha? Ipakikilala ko sa inyo mamaya. Dito mismo. Ew. Nazanzia? Nagdala ako ng maraming regalo para sa kanya. Ikaw ang pamangkin ko, huwag akong bigyan ng problema. Tara, punta tayo sa opisina. Sandali, lumipat ang ilang oras, pagod na pagod. Kunin mo ang maleta. Ha? Sige. Bye-bye. Ano nangyari, Tsitsi? May pumasok na buhangin sa mata ko. Taoji, Hi, boss. ikaw.
Dalhin mo ang cup sa opisina ko. Isa, matamis na may double. Sige, Mr. Go. Aktibidad ni Tao Z sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Nagsalita kay Hansheng, dinalang babae si Amargo sa opisina. Inutusan niyang bumili ng cup si Tao Z. Dalawa, tatlo, lahat sila gustong makipagkompetensya sa akin. Magkakalaban tayo kahit anong paraan gamitin mo. Dalhin mo si Tao Z dito sa akin. Kapag nagtagumpay, bibigay ko sa iyo ito. Kehoy. 2 tasa ng cup, isa na may buong asukal at double gatas. Hinahayaan niya siya na maging malapit. Tinutulungan pa siyang itulak ang maleta. Naalala pa niya ang paborito niyang cup. Mukhang bagay na bagay sila. Hello, ang kape ninyo ay handa na. Hiniling niya sa akin na ihatid ang cup. Paalala sa akin na lumagpas na ako sa linya. Tao Z, narito ka pala. Anong nangyari? Ikaw ang kulang sa party. Lahat naghihintay sa iyo. Kailangan ko pang dalhan ng cup si boss ko. Sino bang naghahatid ng cup? May tao akong magdadala. Kailangan kong umuwi para alagaan ang mga bata. Hindi ay kayo sasama. Sama ka na, sama ka na. Hindi ba nandyan pa naman ang asawa mo? Pag-uwi mo, titigan kayo. Mas mabuti pa sumama ka sa party namin. Pupunta PSI Xiaojun at IBA pa? Uwi ay kayo pero makikita kayo pa rin as I go Hanshang. Paano kung dalhin niya ang babae pabalik sa pamilya ko? Paano ako makakasurvive? Gayon itong cup. Pupunta ako sa opisina. Haharig kita. Pero, Nagtatrabaho rin siya sa kumpanya natin. Hayaan siyang dalhin yan sa opisina ni Amar. tara na. Tao Z. Naging ganito ako dahil sa'yo. Hindi ako masaya. Huwag mo rin asahan na magiging masaya ka. Matagal na tayong hindi nagkita. Tao Z. Uy, matagal na tayong hindi nagkita. Tao Z. Basta pabagsakin inyo asay Tao Z. Lahay nito. Ay say inyo. Si. Pero huwag mong kalimutan, yang batang yan. Ang kasama niya ay si Bo. Sige. Tingnan mo ang ugali ni Miss J, malalaman mo. Yung batang yan na si Tao Z, tiyak na may ginagawa sa labas. At nalaman and I, Miss G. Kung hindi natin kukunin ang perang ito, lahat ng hirap dahil sa batang yan ay magiging sayang lang. Nga, kung makakapasok nga siya sa pamilyang Go, pwedeng-pwede niya kaming patayin kahit kailan eh. Huwag na lang mag-alangan, lahat tayo walang mapapala. Pagdating ng araw, alis tayo bitbit ang perang ito. Huwag kang makalala. Si Tao Z na pasaway, sa totoo lang, ibang babae siya, nagdadalang tao ng ibang lalaki. Gusto mo bang mapahamak siya? Madeline gone yan. Sige. Anong plano niyo? Z, sa wakas, nakita na rin kita. Hindi ka na dapat magkamali ulit. Pakinggan niyo naman ako. Kemi, ay siya mismo tiyuhin at tiyahin. Ang batang ito, sa labas nagbibigay sa ibang tao bilang asawa, pinapahiya niya kami na hindi na namin kayang itaas ang aming ulo. Ano yung pinagsasabi niyan? Kaya pala hindi pa namin nakikita ang asawa niya. Iyon pala ay ibang babae. Halatang halata naman na nagkaanak ng babae, pero bigo sa nais niyang posisyon. Kawawa ang bata, pagkapanganak, anak sa labas na siya. Sa tingin ko, sa Go Company. Paano ka pa makakatagal? Gia. Ganito na lang, sumama ka sa akin pabalik sa amin, ikaw, ako, at ang tiyahin mo babalik tayo. Makikipagsama tayo ng maayos kay Ginoong Wang. Pinatawad ka na ni Ginoong Wang. Tara ikaw. Bitawan mo ako, hindi ako ibang babae. Ang anak ko ay hindi isang anak sa ligaw. Mutao Z, ang pamilya Tao, mukha ng pamilya Tao, nawala mo na lahat. Anong gagawin ko kapag nakita ko ang mga yumaw mong magulang? At Tao Z. Kayong taga-probinsya, gusto makipagkaibigan sa mga taga, naunawaan namin siyan. Pero hindi mo dapat ginagawa na maging ibang baba. Sinabi ko na, hindi ako ganun. Mga katrabaho, wala na kaming magagawa. Wala na. Nung umalis siya kasama ng bata, kami sa nayon, binubugbog kami ng mga tao, wala na kaming pag-asa.
Tauzi, kahit okay lang napababa ka sa sarili mo. Paano magagawang idamay ang pamilya? Taman ka. Hindi na nakakagulat na sinasabi nilang kailangan mong magsakripisyo para makamit ang gusto mo. Ngayon, para sa pera, wala nang pakialam sa dangal. Nakakawalang gana talaga makatrabaho ang ganyang tao. Pinahahalagahan ni Boss Gu ang kalidad ng mga empleyado. Kung malalaman niya to, hindi niya papayagan na manatili ang ganyang tao sa kumpanya. Pinipili niyong maniwala sa hindi kilalang tao, sa mga salita ng dalawang tao, kaysa sa kasamahan niyo sa trabaho. Gano NBA, Akala mo ba makakalusot ka sa mga palabas mo kung wala kang ginawa sa mga yan? Bakit ka? Pinagbintangan. Salamat sa inyo. Mabuti na lang at mayroon tayong mga tao dito sa bayan na alam ang tama. Salamat. Talaga nga naman kay dali magbintang, ano? Tatsi, kung sinasabi mong hindi ikaw yung ibang babae, tawagin mo yang asawa mo para makaharap. Kung hindi mo siya matawag, ibig sabihin ikaw nga ang ibang babae. Tama yan. Gayon, tawagan mo asawa mo, papuntahin mo siya dito. Sandali, hindi niya tatawagin si Boss Gu, di ba? Kung mangyari na naman yung huling bises, mamamatay tayo. Huwag mag-alala, tingnan mo, andito na si Miss G. Paano naman pupunta si Boss Gu dito para lang sa isang babae? DKO Genoa yan. Bakit ko kailangan magpatunay? Sige. Hindi ka titigil hanggat hindi kita nahuli, tama? Gayon, haharapin kita sa harap ng lahat at ilalabas ang tunay mong kulay. Hari asay kuya Hanshing dapat malmon ito. Ako lang ang tunay na may malasakit sa kanya. Dali, hawakan niyo siya. Poemo manikit, ako ang mananakit. Kehoe, Kamusta pa? Ang tinatawagan niyo ay hindi makontak. Nasa line. Tita, labas ako. Gu Hanseng, di iko akalain magiging love struck ka rin. Di mo maintindihan kasi di ikakasal. Alas na ikayo. Nazan SI. Boss Gu. Nasira ang coffee machine. Bibili siya ng kape sa Salamat. Bakit hindi ka sinasagot ng asawa mo? Baka iniwan ka na Naya? Ibalik mo ang telepono sa akin. Nadulas lang ang Kamusta? Ang tinawagan mong sir. Hello, Sa loob ng 1 minuto, gusto kong malaman kung nasaan ang misis ko. Kale. Tauji. Ang manok hindi magiging gintong ay gila. Magpakatao ka na, bumalik kung saan ka nang galing. tama na Taoshi. Huwag nang magulo, sumama ka sa akin. Hindi ako alis. Nandito ang bahay at kamilya ko. Walang makakapagpaalis sa akin. Ikaw na babae, lakas ng loob mo mag-usap ng nakakatawa talaga. Tao Zigang, nakalimutan mo yung huli. pirmahan mo na itong aplikasyon para sa kusang loob na pag-alis. Mula ngayon wala ka ng kaugnayan sa gugro. Wala akong kasalanan. Bakit pipirma? IPA permit kay Gu Han. Kahalaga bang tawagin pangalan ni Hansheng? Pilitin mo siyang pumirma, tapos dalhin mo siya. Bitawan mo AKO. Tumidyo ka. Kehoe, Tumidyo ka. Kuya Han Shang. Wala na. Narito na ikaw Kuya Hansheng. Tamang-tama ang dating mo. Siya ay isang walang hiya na babae. Alam na ng lahat dito. Ang anak niya, pinanganak para maging babae ng mga matandang lalaki. Sa wakas, narito ka na. Tauzi, bakit mo hinahawakan si Kuya Hansheng? Bitawan mo siya. Yakap ng asawa ko. Walang sitwasyon na magsalita dito. Ano tawag mo sa kanya? Taoji. Siya ang kasal na asawa ni Gu Hansheng ng pamilya Gu. Siya ang ina ng anak ko. Kung gagalawin mo siya, gagalawin mo ang pamilya Gu. Impossible ito. Paano mo pinakasalan ang probinsya ng batang isla, diba? Ang nagbabanta ba sa'yo gamit ang bata? Kuya Hansheng, tayo ang talagang bagay na bagay. Ji Yinran, ang mga ginawa mong dati ay walang halaga. Ayaw ko ng pag-usapan. Pero na yon. Ang pinupuntirya mo ay buhay ko na. Kuya Hansheng, lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Siya ay mahal lang ang pera mo, pero ako. Ako lang ang nagmamahal sa'yo bilang tao. Ang taong mahal ko. Kailangan lang mahalin sapat na iyon. Taoshi, nakikiusap ang tiyuhin. Nagkamali ako, talagang alam kong mali ang tiyuhin. Nakikiusap ako, pakisuyo alang-alang sa pagiging pamilya natin, pakisabi kay
Guna patawarin AKO. Patawarin mo kami. Pinalaki ka namin ng maraming taon. Patawarin mo kami ulit. Nangangako kami na hindi kami magmumulto sa inyo. Hindi kami lalabas. Sa pagkakataong ito, ikaw ang magpasya. Dumating para suportahan ka. Ang ginagawa mo, anuman ang tama. Tinawagan ko na ang mga pulis. Nagkakalat ka ng sismis at paninirang puri, umupa ka ng pumata. Magbabayad ka ng halaga para sa iyong mga ginawa. Tara na! Sangay ng palayok. Puno. MJ Sangay. Eos kaling BA. May sugat ka BA kids. Nay, ayos lang po ako. Paano nagawang hawakan ang manugang ng pamilya? Lalabanan ko Oyo, Asawa, huwag kang magalit. Huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, asawa ng pamangkin ko. Habang papunta ako rito, na-short ko lahat ng stock ng pamilyang G. Kapag naglakas loob silang hawakan ang asawa ng pamangkin ko, mawawala sa kanila ang lahat. Tita Ko siya. Akabalik niya sa China ngayon. Lalo kong ipakilala siya sa inyong dalawa. si Taya Pala. Kamusta, Tsitsi? Ako, Tia. Kung gusto mong bumagsak ang kumpanya, ipasa mo sa akin. Hi Taya. Oo. Umuwi na tayo para magpahinga. Pagod na si Gigi. Taoji, Ano yan? Tumayo ka na, daming tao. Taoji. baka medyo nagmamadali. Baka rin medyo nagulat. Malamang medyo clumsy ako. Pero sa ngayon, ito ang pinakagusto kong gawin. Taoji. Nakabe. Ibigay sa akin ang isang pamilya. Hana AKO. Dumating na, lahat nandito na. Dumating si Tian Tian A. Mo. Hindi pwede ang sakit. Esensya na, babawasan ko. Dito mismo. Zizi, Naku Yaya, hindi natin dapat makinig sa ganito. ano ang ginagawa ninyo? Anak. Mahina ang katawan ni Zizi. Huwag mo siyang. Ma, napilayan ang kamay niya, akadiscover lang namin. Kukunin ko ang gamot. Sila. Huwag mo na silang pansinin. Kung masasaktan ka, sabihin sa akin agad. Paparusahan kita. Paano mo ako parurusahan? Ano sa tingin mo? Ganito BA. Hindi. Tuturuan kita. Anako, pasensya na. Talagang napilas lang ako. Halika. Good night. Puno. Halika. Good night. Uba. Gabi na. Gabi na. Panglima. Gabi na. Hindi pwede. Kailangan ko pang maligo uli.
Fake it while pang sagad asai Xiao Jun. Hindi pa matulog. Oras para mag-death sa iba. Tulog. Matutulog na ako. Anong ginagawa mo? Kung ayaw mo matulog, wag. Una. Nag-alala ako di pa magaling ang kamay mo. Pero ang nangyari, ako pa yatang asawa ang kinukwestiyon. Normal ba ako? Malalaman mo rin. Malayong na paddlehan kayo. Dapat ipapadala ko sa... Tanggapin ko lang kung ipapaliwanag mo sa gawa. Kehoe. Ang forma mo today, saan punta? Dad Allen, KO and Ayaw. May gagawin tayong mahalaga. Anong gagawin? Kukuha ng marriage license. Papasok sa birth registry. Tingnan dito sa gitna. Bagong kasal at masaya kasama si Baby. Congrats sa inyong dalawa, salamat. Talaga nagpakasal kami ni Gohan Sheng. Hello. Mag-asikaso ng birth certificate. Pangalan ng ama. Guhan Shang. Pangalan ng ina. Taoji. Pangalan ng bata. Gu Jisoo. Little Guzishu. Mukang. Mahal ng mga magulang mo ang isa't isa. Kayo na ang pamilya ngayon. Salamat. Guhan Shang. Salamat sa'yo. Dahil binigyan mo ako ng Taoji, salamat din sa'yo. Dahil naging pamilya tayo. Pamilya.